Duterte o kung sino man sa atin ay protektahan ang mga Pilipino kahit saan sa lugar. Example, yung Indonesia na OFW, nahatulan ng kamatayan sa Indonesia. Anong ginawa? Hinanapan ng paraan para masave ang tao na yung para may dala sa Pilipinas dito para matulungan at makaligtas sa kamatayan. Pero ngayon, baliktad. Ang ating presidente, dating presidente Didong, na Pilipino na may ginawang maganda dito sa Pilipinas, siya mismo ang nagpadala papunta sa Banyaga para sila ang maghatol sa kay Didong. Tama ba yun? Hindi. Sa ulit, hindi natin dapat ilagay nyo sa ulo natin lahat. Never again! Never again! Never again! Never again! Duterte! 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 Maraming salamat po. Thank you, Sir Garcia. Wow, that's a very inspiring message. Thank you so much, Sir Bob. Ganyan ako magwalay. Okay, sa mga nauuhaw po sa kakasigaw ng Duterte, may free water po tayo doon, yung sa black car. And baka nagutom kayo, may mga batang nagugutom, meron din tayong curls po doon. That's all for free and donated yan ng ating mga supporters. Palagpakan po natin yung mga nag-donate. Maraming salamat po. Umabot po ng 20,000 pesos Wow! yung donated. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi yun hiningi. Kusa po silang nagbigay kasi po sa pagmamahal nila sa ating Pangulo. Ayan. Duterte! 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 Ayan. Okay. Our next speaker is gonna be a representative from the Tausug Vloggers naman. Okay. I know siguro familiar naman kayo dito sa kanya, si Mr. Bukso. Bukso! Assalamualaikum. Magandang gabi sa lahat po. Magandang gabi sa lahat. Ganda gabi! Hala, hindi pa nakapagbuka po ang iba. Ayan po, magandang gabi! Ayan po, gusto ko po magpakilala. Ako po ay isang content creator na tausog here in Zamboanga City. And kasama ko yung mga kabataan, galing po silang West students na yan, inaanak ko lahat. So, during that time po, nung kahapon, kung sino po ba nakakita ng upload ko, pagkagising ko ng umaga, nung nakita ko sa likod na na-arrest, upon arrival to the NAIA, sobrang limot ko. Bakit po ba? Bilang isang tauso po, original from Hulo, sobrang laking tulong sa amin. Bakit? Hindi maggaganyan ang Hulo or Basilan or sa lahat ba ng parte ng Mindanao o hindi kay Digong. Sa lahat ng presidente, ni isang presidente, hindi na ganyan ang Hulo po. Ako po ang isa sa mga sumasaksi nung pumunta ako ng Hulo. Kahit within Patikul, safe na safe po ako kahit gabi. Mashallah! Kaya kayo mga tausog, kumapot kita niyong kasipuan sa mga Digong na nakatarangkado. Katong tausog na yung Hulo. Biyaon, kalagyan tawag niya. Kalagyan ta, amin suportahan na siyara. Inan Muslim, aon pangatayan Muslim. Noong May of 2015 po, hindi ko gustong pumoto. Pero nung tumakbo si Tatay Digong, 100% boboto po ako. Kasi bakit po? Doon ko naranasan
nung tumayo na si Digong bilang presidente, may pangulong pala ako. Diba? Yun ang panahon na hindi ko makakalimutan. Isa ako na testimonial na sasabihin ko sa mga anak ko, ito ang pinaka-the best president that we have. Duterte! 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 Kaya, sobrang nakakalungkot lang talaga na maliban sa ating ama, wala akong iniiyakan na ibang ama, kundi si Digong lamang. Sobra nakakalungkot talaga. Kayong lahat, ito yung manifestation that we love Digong, di ba? Yes! Yes or yes? Yes! Duterte! 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 Kaya tayo mga taga-Hulo, Iyakan, Sama, Sambongueño, Chabacano, Iyakan, lahat po ng tribe. Kung hindi dahil kay Digong, safe po. Kung hindi dahil sa kanya, hindi po tayo safe sa mga adik. Kasi, sabi nga ni Digong, ni isang poste, hindi siya nakapagpatayo. Sa tagal niya naging mayor at naging presidente, ni isang poste, wala siyang tinayo sa bahay niya. It is a sign, it is a manifestation na ang presidente natin hindi magnanakaw. Kaya ngayon, kailangan tayo ni Tatay Digong. Tayo ang kailangan niya sa panahon ngayon. Ibalik natin ang Duterte sa Pinas. Ibalik natin sa 2028 si Duterte. Duterte! 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 Gusto ko pong humingi sa mga kausap people ng isang takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayan, ako po ay nag-iiwan ng salita. Mahalin po natin si Digong hanggat makakaya natin. Samahan natin siya up until the end po, inshallah. Maraming salamat po talaga. Ako po si Bokso, content creator po here in Zamboanga City. Maraming salamat. Isot, wala signal. Wala tayo signal, bro. Hindi mo lang na-record. Oh, niyak na ako. Gusto ko paiyak pero maliliit. Ang pakit ko kasi pag umiiyak ako. Kaya pingin-pingin, hininga muna tayo. Ayan. May isa po tayo. May PPMs kami dito. Ayan. So, we are inviting everyone or anyone who would like to speak in front. Kung sino yung gusto maglabas ng kanilang hinaing, gusto maglabas ng kanilang sama ng loob, gusto nyo magalit dito sa harap, dito na po. Ito na po yung chance ninyo. I'm calling any representative from the LGBT community. Yes. From the Visayas community. From the we already have Tausug, and can I have any representative from? Okay, here we have representative. Thank you so much for coming. Okay, ma'am. Maayong gabi sa inyong tanan. Okay. Ako si Brenda Iniesta, galing po ako ng Bungaw, Tawi-Tawi. Wow! So, hindi ko mapigilan na magsalita sa gabing ito dahil isa po ako sa witness in time of martial law. I'm at 11 years old. From Cebu, nagpagoy kami mga tausog, nagpagoy kami mga Patawi-Tawi. Pagdangdong na mo sa Patawi-Tawi, ang mortar, ang mga nagtatagong kami sa loob, sa baba ng Paksol dahil putok sa kabila, mortar sa kabila. So ngayon, sabihin ko sa inyo,
Ang mga pangyayaring ito ay isang teknik lang ng opisyal ng gobyerno ngayon. Nais nila na magalit tayong lahat para magkakaroon sila ng pagkakataon na mag-declare ng martial law. Yan ang totoo. Ito ay isang teknik. Kaya hinihiling ko sa mga kapatid ko na mga Muslim, mga Kristiyano, mga Bisaya, hinihiling ko sa inyo, maging mahinahon po tayo. Sambat pa Bible, this battle is not yours, but this battle is mine. Bakit ito nasasabi ko? The name of the 30 Ruah in Hebrew word is a breath of God. That is the revelation of the Ruah. Ruah is the breath. Ruah is the breath of the Philippines. Mabuhay si Duterte! Mga kapatid, isa po ako sa witness sa time ng martial law. 1970, pumunta kami ng Bungaw. 1972, grabe na ang putukan ng Bungaw. So tumakbo kami puntang Sabah, Malaysia at nagpalarian kami sa Malaysia. Bumalik kami ng Bungaw, Tawi-Tawi noong Siguri Aquino na. So yun po ang testimony ko. Kaya sa atin ngayong pagkakataon, huwag po tayong magpadala sa galit. Mas maigi pa na dalhin natin sa prayer. Dalhin natin sa Diyos ang labanan ito. Dahil yun lang po, siya lang po ang makatulong sa atin. Kaya idalangin natin si Tatay Digong sa gabing ito. Pwede ko ba na ma-lead ko kayo to pray, Tatay Digong? Actually, yan po ang hinihanap ko, ma'am. Yung maglilid ng ating prayer tonight. Okay, I would like to request everyone to please light your candles. Okay? Sinong may mga lighters dyan? Or if you need more candles, I think I still have candles there sa car. Ito po sila doon. Kung wala pa po kayong candles. Okay? Sige. Wala po tayong ibang magagawa kundi ipanalangin po. Okay, I would just like to remind everyone na bawal po natin ibaba yung mga candles natin to avoid possibly burning the grass. Wag pa ka masunod. And by the way pa pala, I would like to remind everyone sa lahat po na nagpunta dito, maraming salamat. Please, mamaya po if ever na uwi tayo, I would like to request everyone to please bring with you your trash and please don't throw it just anywhere. Ipakita po natin sa lahat ng tao sa mundo na hindi yung mga pro Duterte, hindi po tayo asal basura. Salamat po. Salamat. Sabi po sa Isaiah 59 verse 1, hindi maiksi ang kanyang mga kamay na hindi siya makaabot sa ating mga kasagutan ng ating mga pangangailangan. Pero dahil sa ating mga kasalanan, natakpan ang kanyang paningin sa atin. Kaya on behalf of all the Filipino people, we ask forgiveness to our Creator. Hihingi po tayo ng kapatawaran sa lahat, mula sa presidente hanggang sa mga senator, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng kanilang ginagawa. Dahil kung hindi tayo hihingi ng kapatawaran, ay hindi po makagalaw ang ating Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya, we start to humble down before, on behalf of all the Filipino people from Luzon, Visayas at Mindanao. And let us pray. Almighty Father God in heaven, on behalf of all the Filipino people, we ask your forgiveness. Ano man ang nagawa ng aming presidente, ano man ang nagawa ng aming mga senator, on behalf of them, I pray for your forgiveness to bless and sanctify the Filipino people from Luzon, Visayas, and Mindanao.
On behalf of them, Almighty Father God in heaven, dumudulog kami at tumalapit kami sa iyong paanan. Dahil hindi namin magawa ang lahat ng ito kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya hiniling po namin ang iyong kapatawaran ng buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ano man ang nagawang kasalanan sa lahat ng mga Filipino people, patawarin mo po kami, inaamin po namin at inaakot namin ang aming mga kasalanang lahat. Kaya sa gabing ito, idinadalangin po namin si President Duterte na aming mahal na Pangulo na ngayon ay nandoon siya. Idinadalangin po namin for your divine protection, Almighty Father, Father God in heaven. Paralyze the plan and the work of the evil in the name of God the Father in heaven. Paralyze the plan and the work of the evil from Luzon, Visayas at Mindanao in the name of God the Father in heaven. Kaya Yahuwah Elohim, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyo. Sa iyong pangalan, nagpapakumbaba kami para sa buong Pilipinas. Tulungan mo ang bansang ito, iahon mo mula sa anumang mga kasinungalingan, mula sa anumang korupsyon, mula sa anumang murderer. On behalf of these Filipino people, I pray for your forgiveness. Paralyze the plan and the work of the evil. Hayaan mo na ikaw, O God the Father in heaven, ang maghari ng buong Pilipinas. At hinihiling ko po, protektahan mo po ang aming presidente na si Roa Duterte. Kung nasaan man siya ngayon, I pray for your guardian angel to protect him, Almighty Father God in heaven. Let your will be done. Paralyze the plan and the work of the evil, especially the martial law. Paralyze it in the mighty name of Yeshua. Putulin mo ang binabalak ng laban na hindi po sila magtatagumpay sa lahat ng kanilang binabalak. Especially si Presidente Marcos, kung ano man ang kanyang binabalak laban sa Pilipinas, hadlangan mo, Almighty Father God in heaven, na hindi po siya magtatagumpay sa lahat ng kanyang binabalak na mali. Amen. I pray, bless the Philippines, bless Luzon, bless Visayas, and bless Mindanao in the name of God the Father in heaven. Maraming salamat. Thank you so much, Almighty Father God in heaven. Thank you, and I bring back all the glory and honor in the mighty name of God the Father in heaven. Maraming salamat. Amen. Amen! Thank you so much. Duterte! Kaya mga pamumutuarang Islam, mga yugitan niyo, aparakat sin bulan Ramadan, kalau tayo makapagsintuhan ni Duana, tatay maon sin Tuhan, habulan Ramadan in dua sin pag-iman. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, jadi kami hadung ini na inumpong katan sibuk datang usuk iyakan sama badjaw sambong ninyo katanya ya sambuang nga nanawag-tawag kami amuin. Ya Allah, tawanga murah-murahan hitatay di halom parihala mo. Murah-murahan makauwi siya magbalik maripa Pinas. Murah-murahan halom siya amuin kasanyangan, kasalamatan, kasadahikran ya Allah. Sa bunal tuod in bulan Ramadan, dahil ha mga bulan tatay maundu dua si mga kamusliman biya kamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wayroon kusog na mo. Wayroon kusog na mo, yari kami nang induakay mo. Ya Allah, tawanga kami, tawangain ang buong presidente na mo, pabalik ka siya maripahula na mo, safe and sound.
Ya Allah, wayroon pangayuan na mo buat malingkan ikaw ra ya Allah. Di kami mangayukan siyo-siyo tabang buat malingkan dahil power mo ra ya Allah. Ya Allah, yari kami nagkuasa karna mo. Amuin in wish na mo tatay maun induan. Lamod na induan na mo ya Allah. Amuin hitatay digong makauwi magbalik sarta amuin kapitaan na mo personally ya Allah. Luwa na rin na sa buwangga amuin makabisita siya at kapitaan na mo hitatay digong ya Allah. Ya Allah, murah-murahan tay maun mo induan na mo. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna du'ana وسجودنا وركوعنا وصيامنا يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربي عزة أما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Duterte! Sephora now comes in two. As a Christian, hindi ko na yan. Personally, I didn't get all those words, pero the emotion is there. Sino ba nagsisi dyan? Nagsisi na ba ang lahat? Binoto niyo ba si BBM? Nagsisi na ba ninyo? Ayan, ako nagsisi ako. Sinasabi ko sa sarili ko, wala akong pinagsisihan sa lahat ng mga pinagagawa sa buhay. Pero, nung binoto ko si BBM, I think that was my biggest regret in life. Ayoko magmura, pero sabi nga ni Tatay Digong, putang ina! Pasensya na po. Pasensya na po, pero talagang nakakaputang ina! Lagi nilang reklamo. Malaking pinapatay ng mga polis. Anong gusto nila? Pinapatay yung mga bata. Pinapatay yung mga inosente. Pinapatay yung mga inosenteng estudyante. Yun ang gusto nila? Gusto nyo ba yun? Wala akong tinatag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan. Is there something wrong with your body?